Good morning mga ka-PJ! Happy Sunday po sa lahat. Ngayon ay February 23, 2025, no? At panibagong vlog. Panibagong araw, no? At kumusta? Siguro maraming nagsasagad kagabi. Sabado gimmick time nabutan ko pa ngayon mga nagigimik dahil nga maaga tayong bumiyahe ngayong araw, no? Nagsimula tayo kanina alas 3 lang ng madaling araw, no? Kaya na abutan pa natin yung ibang mga galing sa gimikan. Galing ako kanina sa Piburgos, may mga nakuha ko doon. Piburgos Makati, yan yung gimikan kasi, no? Marami talaga dyan na gumigimik dating ng weekend. Yan, tapos yung BGC. Wala tayong nakuha ang airport niyan, dito lang pag ganun-ganon. Pero sa awa ng Diyos, medyo okay naman yung ating biyahe. Pwede na rin, okay? So ngayon, ang oras natin ay alas 7:04, no? Na ng umaga. At medyo hindi maganda yung tiyan natin. Kaya nandito ako ngayon sa Cubao, 20 Avenue. Pag nagawi ako dito sa Cubao, dito rin talaga ako kumakain, ano? Suki ko rin tong kainan dito sa Cubao. Nung araw pa, nung nagtataksi pa lang ako noong 2005. 2005 ako nagsimulang mag-drive ng taxi. Itong kainan na to, simula 2005. Suki ko na rin talaga sila. Kaya nga lang, pag nagawi lang ako dito sa Cubao, dito ako sa kanya talaga kumakain. Kapag Makati naman doon kay Ate Leslie. Ang mahirap lang kasi din dito sa Cubao, sa 20 Avenue, malapit sa Pituason, ano, walang gaanong parking. Hindi katulad doon sa Makati. Pasok ka lang doon sa simbahan, mayroong parking doon, ano? Dito lang nakaparada sa 20 Avenue. Minsan may operasyon. Takbuhan. Sa awa ng Diyos, hindi ko pa naman nasubukan na matikitan dito or mahuli, no? Mariker. Kasi alerto din naman tayo pag nakita natin na may operasyon, takbo. Marami dito kumakain, mga taxi, saka Grab. So tulad ng mga nakaraan na vlog natin, may mga tanong tayo na sasagutin maya-maya lang ng konti at baga-almusal muna ako. So ito na nga pala yung earnings natin, ano? Ngayong umaga ng alas 7, no? So ito na yung ating earnings, guys. Ngayong alas 7 ng umaga, 1,909. 6 na bookings. Yan, dahil nga maaga nga tayo lumabas. Nagsimula tayong bumiyahe kanina. Ayan, no? Alas 3:16. Okay? Kaya naka 19 na tayo. Sana magtuloy-tuloy ulit. Dire-diretso at wala na sanang magiging problema ngayong araw. Kasi tuloy-tuloy din yung mga bahala natin So dito nga pala ako kumakain, guys, sa 20 Avenue. Ito yung ito raw, 20 Avenue. Ayun yung Shell, Pituason. Ayan, yan. So ito nga palang ano natin, Ayan, ang oras natin ay alas 7. Tinakbo natin, guys, 82 kilometers. Naka 82 na tayo. Yung earnings natin 19. Medyo okay lang, tama lang. Tara, diretso na tayo doon sa ating suki. So ito nga pala, guys, yung isa sa kinakain niya natin dito sa Cubao, no? Ayan, yan. Katabi niya si Davao Bohol. Yan. So maraming kumakain dito ng mga Grab saka taxi. Ayan, marami dito. Pag tanghali, punong-puno to, mahirap pumasok dito. Kasi talagang mag-aantay ka na may umalis Kasi pagdating ng tanghalian, marami talaga silang suki. Marami kumakain dito. So ito pala yung mga mga ulam, ayan. Maraming ulam dito. Lutong bahay. Tapos ito yung natin, yung kaibigan natin na ito available to. Puntahan nyo lang dito sa Cubao. Yan. Yan yung mga magagandang tindera nila dito. Yan. Pagka napadaan kayo dito sa Cubao, pwede kayong kumain dito, Ang unang tanong na sasagutin natin ngayon ay galing kay Alexander. So okay to si Sir Alexander, lagi na nanonood sa akin to, Alexander Matazogi. Tama ba yung bigkas ko? Pagpasensya nyo na kung mali. Okay.
Ang tanong niya ay, boss, naranasan mo na ba ma-hold up? To be honest, mula noon 2005, nagtaxi pa ako noon. Matagal din ako nagtaxi. Halos 10 taon ako nagtaxi, no. Galing pa ako sa malalaking kumpanya na yan, mga MGE na yan. Nung araw, yun yung mga sikat RE, EMP, mga yan. Kasi hataw nga tayo Kaya doon tayo na sanay na bumiyahe ng mahabang oras. Kasi doon ang labanan kasi sa taxi 24 oras, no. Kaya sanay talaga tayo sa mahabang biyahe. Si MGE noon, pag pumasok ka dyan, hindi po pwedeng hindi ka makaka-boundary. Kung may nanonood sa akin dito na galing sa MG Taxi, alam nyo yan. Hindi na ako magkwento, pero alam nyo yan. Bawal ang tamad doon. Bawal ang pagkaangkaang pagbiyahe. Kailangan hataw ka. Sa totoo lang talaga, sa awa ng Diyos, hindi pa po ako nakaranas ng hold up. Merong minsan yung hinala lang siguro. Parang duda ka, hindi ko na sinasakay, ganun. Dati nung sa taxi. Pero dito sa Grab, may takot ako sa taxi na maaring ma-hold up ka. Dito sa Grab, siguro may tiwala ako na hindi ka basta-basta ma-hold up sa pasahero ni Grab. Yun sa akin lang naman yun, sa tingin ko. Dahil alangan naman yung mga hold upper na yan, magbubuk pa siya ng, di ba, ng Grab para lang mang-hold up. So doon sa booking, makikita yung pagkakilanlan niya, di ba? Kasi may mga Gmail yan hindi ka naman pwede makagawa ng account sa Grab kung walang Gmail, di ba? Hindi basta-basta yon. O kaya, pwede siguro na nakaw yung cellphone nung may-ari. Tapos yun yung ginamit nilang pang book, di ba? Nag-book ng Grab, pero wala pa akong nabalitaan na hold up na Grab. Meron akong nabalitaan, Joyride. Meron. Pero sa Grab, wala. Ang karamihan, kung meron man ang tinatawag nilang hold up dito sa Grab o sa Joyride, hindi naman talaga hold up yung pakay. Totoo lang, ang pakay nila karnap. Okay, kasi kaya yung mga nagsasabi doon sa mga social media na earnings reveal, iniingganyo nyo talaga yung mga hold upper para ma-hold up yung mga kasamahan. Kala mo ganun kalaki ang kita mo para pag interesan kang hold upin? Halos naman hindi naman magkakalayo yung kita natin sa Grab at saka sa taxi. So bakit pa sila magpapakahirap pa na magbubuk pa ng Grab, gumawa ng account para mang-hold up? May taxi dyan, may mga naglalakad dyan na alam mo naman na galing sa nag-withdraw. Di ba yun yung mga inaabangan? Papahirapan mo ba yung sarili mo na magbubuk ka pa? Madali ka bang mahuli, di ba? Kasi may email address yun, may mukha yun. Sigurado karamihan sa mga Grab yan, may mga dashcam yan. Makikita pa yung mukha mo, di ba? Ang totoo talaga na nangyayari dyan, karnap. Kaya nga, sinasabi, iwasan mong magsakay na hindi dumaan sa booking. Kasi merong iba, naghahangad ng kita, nainganyo, may lumapit sa kanila na tao na inalok na pwede ka ba, ihatid mo ko sa Pampanga, ihatid mo ko sa Bulacan, ihatid mo ko sa Laguna, Cavite, hindi dumaan sa booking. Yan, diyan ka talaga madidisgrasya. Kasi walang booking, hindi mo kilala yung tao Yan ang iingatan nyo na tumanggap ng ganyan. Ako kasi ang purpose ko is ma-inspire yung mga baguhan, yung mga bago, na magsumikap sila, na wag silang susuko, di ba? Yun ang purpose natin Hindi naman para ipagyabang yan. Di ba? Yun ang purpose natin. At saka yung mga may plano na pumasok sa Grab, baka gusto nila, di ba? At least nakatulong, di ba? Nakatulong ka sa kanila, nakagaroon sila ng idea, nasa kanila naman yun kung susundin nila o pumasok sila dito sa Grab, at least may idea sila na ganun din palang kitaan. Pero yung sasabihin mong pinag-interesan dahil yung kita mo, earnings mo 5,000, 6,000, yung mga hold upper na yan hindi pagtsatsagaan yan. So yun lang na-share ko lang sa inyo yon, yung mga kasi minsan marami akong nababasa na sa Facebook, di ba, yung mga ganun. Paano kung makikita mo, sarilinin mo na lang. Marunong pa kayo sa kanila masaya nga sila dahil nagsisipag sila, no? Pinaghirapan nila yun natural masaya lang sila na i-share sa ibang tao, di ba? Kasi maraming hopeless. Maraming nanghihina na yung loob, di ba? At least yun pinakita nila na okay pa naman yung biyahe. Basta matyaga ka lang, masipag. Ganun. Yung iba kasi reklamo ka agad ano lang, taga. Yun lang masasabi ko dyan. Pero para sa akin yun, sa opinion ko lang naman yun, opinion. Saka sa tagal ko sa pagbibiyahe mula pa noon sa taxi,
Awa ng Diyos, hindi pa ako na-hold up. Isipin nyo na lang bakit? Ngayon lang ba nalaman ng mga hold upper na malakas kumita yung mga Grab? Di ba? Nung 2016 pa, grabe ang kinikita, di ba? Hindi naman sila pinanganak lang kahapon. Hindi yan basta-basta magagawa ng hindi maganda sa Grab. Kung pera lang ang inaano sa inyo. Yung mga ano na yan. Yung pera ang inaano, mga dugyot na mga hold upper yun. Pang tagay lang nila yun, pang ganun. Kung meron mga dito, hindi yan hold up, hindi pera, kundi karnap. Halimbawa, yung dala-dala nyo, Innova. Yan, prone talaga yan sa masasama. Karamihan na nabalitaan ko, Innova eh. Yun lang, na-share ko lang sa inyo, no. Ako ba naman, palagi kong sinishare talaga. Sinishare ko talaga, siyempre, purpose ko lang naman yung iba na pinanghihinaan na lalakas ang loob kasi, siguro baka may kulang sa akin, baka kailangan ko magbago ng strategy. Kung dati, gabi ako lumalabas, sa gabi talaga medyo matumal na dahil wala na yung mga checkwa wala na yung mga nandun sa Pasay. Yung dati, yung mga kondo sa Pasay, di ba? Punong-puno yan ng mga checkwa. Ngayon, wala na. Pag wala masyadong pasahero na sa gabi, baka kailangan ko magbago, kailangan umaga na. Ako, umaga talaga ako madaling araw hanggang gabi. Ganun. Isipin ko, panghapon, tas gabi. Medyo mahirap na wala na, mahina na sa gabi. Maganda sana sa gabi kasi walang traffic. Kung tuloy-tuloy ang pasahero mo, mabilis lang makaipon. Okay? So, yun lang. Sana na liwanagan yung iba dyan. Huwag kayo magagalit sa akin. Sinir ko lang naman yun. Base doon sa opinion ko. Ang sunod na tanong ay galing kay Robert Binig. Yan. Sir, tanong ko lang po. Halimbawa, naghatid ka sa NAIA Terminal 3. Pumipila ka na lang din ba o umaalis ka? Hehehe. Di ko pa kasi na-try kumuha doon. Newbie lang din, TY sir, ingat. Ayan. Ako, sa totoo lang, pag napunta ko ng Terminal 3, mainipin kasi ako Pagdating doon, kailangan pumila, inaano ko, nililib ko yan. Pero pagdating doon na may pumasok, okay, papasukin ko yan. Pipila ka naman talaga pag may pumasok na. At saka hindi ka naman kasi papapasukin doon kapag wala ka pang booking. Palalabasin ka, hindi ka papasukin doon. Kailangan may booking ka na. Kaya pagdating sa Terminal 3, pag naghatid ako, pagbaba, walang pumasok, pas na, i-leave ko yan. Yan, tapos, yan, mapapasokan na ako doon sa Newport, di ba? Pila ka, nga tagal-tagal. Hindi ka rin naman papapasukin ng wala kang booking. Ba't ka papipila? Diretso labas na ako dyan pagdating sa Terminal 3. Okay? Sa Terminal 2 naman, saka Terminal 1, diretso ako, sinusubukan kong pasukin yung arrival. Kuutang ko lang dandahan, gapang-gapang. Tapos, pag may pumasok, okay. Ganon din sa Terminal 3. Hindi ako tumatambay dyan. Mahuli ka pa dyan sa mga gilid-gilid na yan. May naninikit dyan, titigitan kayo dyan pag nadaanan kayo ng airport police. Imbes na kumita, tutubos pa kayo ng lisensya. Okay? Ang sunod na tanong galing kay Jomar Situbal. Kap, question, paano kung ala po GCash? May prove po kasi ako dyan. Pwede po ba Pimaya? Baka pwede ka gawa ng video about dyan. Salamat sa pagtugon. God bless. Pwede po. Kung halimbawa yung pasahero walang GCash, yung iba Pimaya yung binabayad. Meron din akong Pimaya. Pwede niya isin sa akin ng Pimaya. Pero hindi kasi inaano ni Grab talaga yun Pero kung wala na kasing pwede naman tanggapin mo yung Pimaya. Basta siguraduhin nyo lang na pumasok talaga. Saka halimbawa yung galing sa Grab, tapos itatransfer sa GCash, wala kang GCash kasi nagkakaproblema yung GCash mo. Pwede rin na galing doon sa GrabPay, itatransfer mo sa bangko kung may bangko ka. Pwede rin na galing sa GrabPay, itatransfer mo sa Pimaya. Pwede yun. Hindi lang naman lahat GCash. Sana na sagot ko yung tanong. Saka idagdag ko na rin na kung halimbawa wala kang GCash, pwede naman GCash ng asawa mo yung gagamitin. Katulad sa akin, yung gamit ko na GCash, yung GCash ng asawa ko. Yun yung ginagamit ko. Pag nag-transfer ako galing sa Grab, papunta sa GCash ng asawa ko. Kasi minsan, may kailangan nila ng pera, transfer ko lang doon. Okay? Ito magandang tanong kay Alberto Sumang. Pag nag-airport ka sir, saan daan mo? Skyway po ba? Depende po. Kapag ganyan kasi, minsan kahit yung sa apps, sa Grab, ang daan dapat Skyway.
Pero dapat tatanungin nyo pa rin yung pasahero kung okay lang ba sa kanya na skyway yung daan. Hindi po pwede na dire-diretso lang kayo na skyway nyo porket yun ang nasa apps, ano. Kasi pwedeng mag-complain yung pasahero. Nasa rules din ni Grab yun na kailangan pasahero pa rin na masusunod. Kaya dapat tanungin nyo muna sila kung okay sa kanila na skyway yung daan. Kasi baka mamaya ayaw nila, tapos pinasok nyo doon, ayaw niya ma-charge, i-reimburse ni Grab yun, ibabawas sa iyo yun. Ganun yun, kaya tatanungin nyo muna. Nasa pasahero pa rin yung yung decision kung gusto niya mag-skyway. Okay? Ang sunod na tanong ay galing kay Kinmark de la Piña, ano? So okay rito si sir, alam ko dati na ko na rin to eh. Sir, paano po ba mag-report kay Grab lalo na kung na-aksidente yung sasakyan? So ganito lang mag-report kay Grab pag halimbawa mayroong mga aksidente or yung pasahero may naiwan na gamit o kaya ni-report mo yung pasahero kasi abusado. O dito lang puntahan nyo lang yung booking niya kung sino yon ito. Halimbawa itong ano na to, iyan yung dapat nyo i-report. Pindutin nyo lang yan. Yan, pag pinindot nyo yan, di ba ganyan lalabas? I-scroll nyo pataas. Yan may nakalagay help center. So pindutin nyo lang yan, help center na yan. Okay? So dito. Yan hanapin mo siya ulit. So ito yun, di ba? Yan. So pindutin nyo ulit yan. Yan pipiliin nyo lang dyan kung ano yung klaseng. Yan, di ba? Tapos halimbawa, ano yung reklamo mo? Report a passenger loss. Pindutin nyo lang yan. O yan, report issue with a customer. Yan, pindutin nyo yan. Ganun lang. Tapos i-type mo yung ano mo dyan, reklamo. Okay? Sana nasagot ko yung tanong. So, ayan guys, dito na ulit tayo magtatapos. Ang oras natin ay alas 7:18 na. Ito, naka 5,247 na tayo. Tama lang, naka 25 bookings na tayo. Ang problema kasi medyo maliliit yung bato sa atin. Pero okay na rin yun. Pwede na rin na pagtyagaan. At least nakaabot tayo sa ating quota na 5,000. Ganun talaga ganun ang buhay sa Grab. So maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana lagi nyo akong suportahan. Kapidin nyo, temporary signing off. Adios. Sa lahat.